kotse ba? Feel kotse na. Master Vincent! Oh, nandiyan ka pala. Yes, sir. Sabi ko na, ikaw yun eh. Kaya itong field master mo. Master of the field. So, di ba? Ito yung mga pinili nating kotse. Ito kasi, tagal na ito sa amin, di ba? Nakwento ko na sa'yo dati. Oo. Kasi ayaw bitawan ng airpot. Sabayan naman sa'yo. Oo. Ito ay 2022 nakuha. Nakuha mo. Pero 2016 model yan. Pero yun nga, dito kasi sa Field Kotse Car Spotting, kung maalala nyo, unang episode natin, kasama ang isang kaibigan sa media. Tapos tinignan natin yung kanyang mga muscle cars, something na wala kami. Tapos, yung sumunod naman na episode, personal cars naman naming mga taga-Field Kotse. Pero hindi pa yung kay Martin. Ito, future episode pa to eh. Nabigla. Tama ka dyan, Vincent. Pero ngayon naman, titignan natin ang sasakyan ng bagong kaibigan natin na Alta. Oh, may friend na Alta? Oo. Taga-South ba yan? Hindi ko alam. Nag-shorts ba? Minsan. Pero bossing to. Lisa B ba? Oh, sorry. It's kind of hot here, officer. I'm so sorry about that. Oh, best boss in the world dyan Oo. Kaibigan natin yun. Oo. Kaibigan Lapit naman natin. ang friendship natin. Or pwede rin siyang progressive tita mo. Na Ah. si, Auntie Julie. Excuse me. Yeah, sorry. I'm gonna put something back. Sister, I'm gonna give you something kasi father wants this eh. Di ba? Tama. Oo. Di ka dito, Auntie Julie. Hi. And in this episode, maikilala natin at malalaman natin kung ano ba ang kotse ni McCoy Dubs. Oo nga. So ano? Tawagin na natin. Sige. Sige. So yun, dito na nga tayo kasama si McCoy Dubs, di ba? At marami tayong question sa kanya para mas malaman pa natin kung ano ba ang kanyang storya, di ba, sir? Oo nga. Ang una namin question, Oh, Dubs yan. ba surname mo? Hindi joke. talaga. Grabe ka naman. Marami nag-aakala Dubs talaga. Pero Patingin nga license. Oo, with the teeth talaga. Gusto mo makita yung pout. Oo nga pala, no? Oo, Totoo ba yun? Oo, kasi nawala yung lisensya ko sa sa expressway nung nag-CR ako. Tapos pina-replace ko sa LTO dyan sa Pasay. Ah. Oo, sabi ko try ko nga mag-pout. Pwede Hindi pala. pinansin. Hindi naman, hindi man sila nagalit. Baka natuwa po. Iconic. Oo, natawa pa nga yung isang staff nung inabot niya na. Tapos pinicturean ko, ay, may Feb. Tara, first question. first question. Totoong question na to. Ito na. McCoy, ano ang kasama nating kotse ngayon? Yes, Papsi. Ang kasama nating crew for today is my Lexus IS300 Hybrid. Wow. Ang angas pakinggan ng My Lexus. Grabe. My Lexus, parang up lang. Oo. Huwag ganun. Sorry na, Dean. Oo. Sorry na, Dean. Sorry, Jade. Char. Pero, bakit ka pumili ng hybrid? Yeah. I mean, usually at your age, hindi ko alam yung saktong age mo, pero parang hindi ka pa naman nasa edad na maghahangad ka ng katipiran sa gasolinahan. Katipiran sa gasolina. Hindi kasi, Vincent, before ang gamit ko, V6 na IS. Tapos nag-shift ako into hybrid kasi I'm after the fuel economy na. Tapos kumbaga without losing the comfort, without losing the fun. Though hindi, I don't know, mas fun pa din yung V6 pero yung comfort same pa din. Tsaka eto kasi isang buwan na to mahigit hindi pa ako nagpapagas eh. Ganun siya katipid for me. Oo, matipid lalo na kung city driving. Kala ko joke yun, pare. Hindi Seryoso pala. pala. Oo, hindi pa ako nagpapagas. Mga almost a month na. So, nung huli kong nagpagas, magkano inabot? Ayan. Okay. Ang full tank kasi nito, kung i-base natin sa 65 per liter, siguro pumapalo mga 3.3 to 3.5 depending on the gas. Gamit. Tapos isang buwan? Oo, Pwede, pare. Kasi naka 6K ako sa seleryo ko eh. 6K pero ilang beses?
Ano siya? Siguro 3 to 4 times na gasolina. Per month. Oh. Oh, ganun siya katipid for me. Wow. So pag-usapan natin yung isang dapat dadalhin mo pero coding kasi. Yung Accord. Oo, yung isa nung sasakyan naman namin is yung Honda Accord na binigay na sa akin ng aking Pudra Kels. Anong year siya? It's a 2010 model, yung CP2. Oo. 2.4 naman yung engine nun. Tapos nakwento mo kanina, no? Bigla lang siyang nagkasakit. Oo, bigla nang lumabas yung mga sakit kung kailan na matanda na siya. Pero it's a normal thing naman, di ba, when you own a car. So marami nang pinalitan dyan, mga engine and transmission mounts, spark plug, coolant, starter motor. Pero in all fairness kasi, for a 13-year-old car, ngayon lang naglabas lahat ng mga sakit niya. And in fairness naman, it still drives like a dream. Like a Honda. Oo, okay talaga mga paano. Oo, di ba? Tsaka normal naman yun pagka yung ganung mga edara na ng kotse. Yun talaga yung mga papalitan mo. Kasi masakit sa ulo kapag halimbawa 3 years old pa lang, ay oo. papalitan na. Paano kung hindi na wala na sa warranty, mahirap, di ba? Tama. Pero di ba dati may ano siya? Civic at Altis ba? Oo. Oo, before meron kaming Civic and Altis, yung Civic is... Sa'yo ba yun? Ay, sorry. Ha? Sa'yo ba yun or family? Sa akin, pero pwede rin gamitin kasi ng mga Yung Civic food and rackels. Altis. Oo, yung Civic and Altis. Yung Civic, Civic FC na 1.8 engine, tapos yung Altis naman, yung 1.6 na 2019 model. Oo. Second hand ko nabili yung Altis, tapos yung Civic naman, parang technically first car ko siya. Ay, parang mahilig pala kayo sa sedans, no? Tanong ko lang, ilan ba kayo sa family? Naku, ang family namin medyo, bara-bara kami. Charot lang. Hindi. Kasi ako nag-iisang anak sa mom and dad. Tapos sa tatay ko, I have my stepmom tapos yung aking brother. So meron silang isang SUV doon. Tapos yung Accord nga dati na kanila. And then sa mom side naman, isang MPV, yung Innova. Pero ang naging una naming car sa family was a Toyota Corolla GLI 1994 model. Big body. The big body, oo. Yung plate number nasa ilalim pa. Yun yung una naming car. Manual yon. Kaya pala sedan sila, pare. Kasi yung immediate mo, 3 lang kayo. Di ba? Isa ka lang na anak, di ba? So yun, bilang mag-isa ka lang palang anak, bakit fascinated ka pa rin with sedans? Kasi usually, yung ibang tao ngayon, nag-move into crossover dahil nga malubak, malalaki humps. Pero ikaw, solid ka pa rin sa sedans. Kasi nung maliit ako, I used to collect Tomicas, yung mga diecast na cars. And then most of the collections were mga sedans, mga Boxster, ganon, mga sedans and hatchbacks. Pero ako kasi kaya personal preference ko ang sedan kasi mas gusto ko yung ride feel ng sedan. Na parang mas feel ko well-planted siya sa road, na parang yakap niya yung kalsada. At saka pag cornering, yung talagang mga biglang liko, gusto mo yun, biglang liko? Meron yata dun sa... Wala yung senpai na may gusto nun. Oo, si senpai. Ganon. Oo, mas stable yung feel kapag naka-sedan ka. Though, yun lang ang masakit sa puso, guys. Pag may lubak, pag may pothole. Humps na... Oo, yung mga... masakit sa puso. Mararamdaman mo yun. Hindi ka naman Sakit sa ata damdamin. madala sa Valenzuela or Bulacan. Hindi naman madalas. Oo. Pero one time, dinrive ko yung Accord. Nagpunta ako ng SJDM, San Jose del Monte. Talagang awang-awa ako dun sa kotse pagkatapos. Ano palang nangyari dun sa dalawang previous cars mo? Yung Altis and Civic? So yung Civic, binenta ko. Tapos yung Altis, binenta ko din para makakuha nitong hybrid. Kumbaga, inipon ko yung benta noon, tapos pang down dito. Oo. Kabisado mo pa yung naging car journey mo? Yung personal cars mo? Oo naman, kabisado ko pa. Bali, ang una kong naging car talaga was Mitsubishi Montero 2018 model. Nagka-Montero ka pala eh. 4x2. Oo, sa tatay ko yun before. Tapos nung
napunta na ako ng TV, syempre kailangan ko ng sasakyan kasi mga tapings, ganito, ganyan. And then, eventually, mga after 3 months, binalik ko rin sa tatay ko eh. Oo, kasi hindi ko talaga na ano yung ride ng SUV. So parang not counted siya sa list. Oo, not counted siya sa list. Sorry pa, oo. Pero Tinago. love ko yung Montero na yon guys, kasi sobrang tipid nun. Oo. Oo, matipid siya, tsaka yung low-end torque ang ganda. Oo, yung 4N something yung engine, ganda. Pero ano lang, yun lang, hindi talaga ako pang SUV for now siguro. Oo. And then sabi ko, I want to have a Honda Civic kasi dream car ko rin yun. Tsaka iba talaga yung sinasabi ni Mokoy sa sedans. Kasi pag sa SUV, may chance ang sumakit katawan mo eh. So instead makapahinga ka, lalo nagtitaping na siya nun eh, di ba? Tsaka nung ano, di ba, yung isang shoot natin, pinag-compare natin HRV Oo. sa Civic. Sa Civic ko. Nagulat ako, mas maganda pa rin talaga yung Civic eh. Tsaka biglang liko. Sabi ni Oo, Mokoy. yung ganon. Kayang-kaya. So yun, ang dami mo na naging kotse, no? May mga nickname ba yung mga naging kotse mo? Meron. Yung una kong car, which is a Honda Civic, it's a cosmic blue metallic na color. Which is yung marami ring, very common yung color na yun, na FC, di ba, na color. So, ang tawag ko sa kanya, blue. Yun ang name niya. And then, yung Altis naman, since color white siya before, ang tawag ko naman sa kanya, Shiro, kasi white, ganon. Medyo Japanese, ganon. Tapos, yung IS350F Sport naman, Fuji. Oo. Pero itong gamit ko, Kyoto naman ang name nito. Nox. Kasi nung first time ko magpunta ng Japan, very na-amaze ako sa Kyoto eh. Very relaxing siya. Hindi pa ako nakapunta dun eh. Ako, Tokyo lang eh. Little Tokyo. Tokyo nga lang ako eh. Oo, yun. So, Kyoto. Ganda ng mga nicknames niya, no? Puro mga ganun. may Japanese thought. May nga mga eh. Japanese touch. Pero Makoy, nung times na dalawa ang pinagpipilian mong i-drive, well, tulad ngayon, ano yung parang criteria mo to decide na ano yung dadalhin? Except aside sa coding. Okay. Syempre ako usually pagka more on work-related yung aking mga ganap, usually I drive the Honda. Pero kapag ka yung mga tipong grocery getting, mga tipong hara-harabas feels, Toyota yung gamit ko. Pero dito sa case nitong Lexus, this is a weekend car lang. Weekend and pag-coding yung Honda. Oo, pero pang everyday ko ngayon yung Accord. Accord. Di ba nasabi mo kanina nagko-collect ka ng mga Tomica na diecast? So siguro isa yun sa nag-influence sa'yo sa kotse, pagkahilig. Aside from that, gusto namin sana malaman kung meron pa bang ibang naka-influence kay Makoy Dubs pagdating sa kotse. Kasi F1 fan din to, pare. Oo. Tsaka kilala ka ng tao as this comedian sa social media na naglalabas ng content, Auntie Julie, di ba? Si Boss Lisa B, the best boss ever. Para kasing ang layo lang na nasa total right side yung mga persona mo. Tapos biglang ito yung nirelease mong content about cars. Yeah. By mga stereotype. Ako, Mga stereotypes, pa-flashlightan kayo ni Auntie Julie. Oo nga, no? Kasi guys, parang the past few years talaga, puro skits yung mga ina-upload ko sa social media. Hindi ko ma-share yung love ko for cars eh. Kasi baka, alam mo na, baka makatanggap ka ng ganitong comment na pretentious, gano'n. Pero no, because ever since I was a kid, talagang mahilig na ako sa sasakyan. And then yung F1, since elementary, nanonood na sa TV, ha? Hindi man kami mayaman para manood sa sa Europe. Singapore. Sa Singapore. So si Papa, malaki yung influence niya, kaya mahilig ako sa kotse ngayon. Tsaka naalala ko yung Corolla namin, na big body. Pag coding yon, syempre hindi nga magamit. Sumasakay ako sa loob nun. Oo. Tapos tinatapakan ko yung clutch. Ginagalaw ko yung cambio. Pero hindi mo ini-start. Hindi ko ini-start. Parang naglalaro lang. Naglalaro lang, ginaganong ko lang, fini-feel ko lang yung interior. Nice. Typical gawain ng bata. Actually, Oo. Huwag lang i-start kasi tatakbo yung palabas magulang ko. Kapagalitan pa ako, di ba, pag uwi. Bakit nabawasan yung gas?
Pero ilang taon ka nun? As in, 5, 6? I was 9 years old. So ito naisip ko lang bigla, kailan ka natuto mag-drive? Anong edad? Yung legal? Doon muna tayo sa illegal bago sa legal. Doon sa illegal. Nako, baka pagalitan ako dito. Yung illegal na subdivision lang, I was 16. Pwede na. wala na rin. Oo. Tapos yung legal, eto na, lately na lang, I was 27. Talaga? Oh, ganun. Ba't ang laki ng gap? Malaki yung gap kasi, hindi ako, kumbaga wala akong capacity talaga to own a vehicle before. Kasi yung tatay ko naman din, since bumukod na ako after college, wala ring chance to drive his car. So, mula nung bumukod ako, independent, may mga roommate, ganyan. Kumbaga, walang and then nagko-commute ako MRT, jeep, ganyan, bus. So, sabi ko, pag nagkaroon ng capacity to own a car, doon na lang ako mag-aaral ng legal. So, kala ko ever since. So, sino owning a nagturo car sa'yo to? dati? Yan. Ang nagturo sa akin before, si Papa, dun sa Corolla na yon. Pero 2 beses lang yun kasi nasunog ko yung clutch. Parang umaakit lang yung RPM, nagte-3, 4. Doon hindi naman red line, pero alam mo, sunog na yung clutch Oo. And then parang nainis yung tatay ko sa akin, ganyan. Never na akong pinahawak yung Corolla. And then, yun. So, Pero ngayon, marunong ka na mag-manual. Marunong ako mag-manual, oo. Pero matik to. Ito, automatic. CVT siya. So, very... Sana pwede tayong bumalik sa ganun, no? Gaganon lang ng clutch. Oo, di ba? Gaganon ka. Kaso ang init ngayon pag pumasok ka ng kotse. So sa mga naging cars mo, meron ba silang feature na namimiss mo? Okay. Ako siguro magugulat kayo pero sa lahat ng cars na merong cruise control, bihirang-bihira ako gumamit ng cruise control. Siguro dun sa Civic sa Civic, oo, bihira. Sa Civic, talaga, parang 2-3 beses lang ako nag-cruise control, TP-Lex pa yon. Kasi gusto ko yung mas may control ako doon sa machine rather than I'll let the computer work, parang ganon. Kasi doon mo masasabi na you're one with the car Diba? Sabagay. You're one with the machine and the man. So parang, wow, lalim naman. Honda yun. Machine minimum, di ba? Oo, ganun. Okay talaga. So yun, kaya bihira. Pero one of the feature na namimiss ko, siguro doon sa Civic, it would be siguro, kasi walang paddle shifter yung 1.8 Yung digital instrument cluster niya, poging-pogi ako doon na parang very Lamborghini yung approach. I really like that. Yun yung parang blue ba yung Oo, yung background? blue. Diba? Oo. Ang ganda. Yun yung namimiss ko. Hindi rin ako gumagamit ng eco mode. Tsaka parang separate yun no? From the rest of the digital. Parang nakaangat siya So parang, yun nga, nung lumabas yung kotse na yun, sa akin, ang dating doon na ibang-iba yung feel ng dashboard. Parang, future tong nakikita ko. Parang ganun yung thing. Oo. Parang Gundam. Yan. Yan. So, eto nakita namin, well, I'm sure, dami nakakita nung nag-viral video mo na TikTok about stereotypes dun sa mga kotse. May naranasan ka na bang experience na ganun, kaya naisip mong gawing skit yun? Oo, kasi yung skit na yon, kaya ako siya ginawa kasi based from my experience yon as a driver. So, syempre, when you are in the expressway or nasa EDSA, may mga ganun talagang drivers. Di naman natin may kakailayan. No? Pero accurate Kaya tawan-tawa rin ako. Actually, yun yung nakakatawa ron kasi yun nga, sinabi niya ngayon na yung skit is galing sa experience niya. Pero ang dami kasing nakaranas ng same shit Sorry, pero same shit talaga. Dami ganun, lalo na yung yung sa mga SUV na blinky-blinky. Yes, oo. Lalo na yung kumbaga, kaka-green pa lang ng stoplight, bubusina na agad. So, syempre, pag ikaw ay nasa unahan, maa-anxious ka na, eto na, wait lang. Eto na, tatakbo na ako. Baka F1 fan. Baka Nag-check F1 ng response fan. time. Oo. Gusto ko nasingit mo May response time talaga. Hinahabol yung seconds. Oo. So far, di ba bago lang tong Lexus mo, ano yung pinakamalayo mo nang napuntahan kasama yan?
Ang pinakamalayo ko nang napuntahan, kasi ano pa to eh, wala pang 2,000 kilometers to eh. Wow. Nuvali. Malayo na rin yun. South yun. Layo din dito. Nuvali ang pinakamalayo pa lang. Though, tapos na siya sa break-in period, pero siguro ang next kong destination with this car, baka Subic. Gusto ko siyang i-drive sa TP-Lex eh. Nice. Pero sa iba mong cars, ano yung pinakamalayo mo narating? Ang pinakamalayo kong narating, sa Civic, ang pinakamalayo, tsaka Accord, would be Baguio. Oh. So Baguio, yung pinakamalayo mo sa Baguio Civic yung and Accord. pinakamalayo. Pero ito, dito muna tayo sa Lexus IS 300H. Bakit siya yung napili mong kunin ngayon? Kasi binenta mo yung Civic and Altis for this one, di ba? Oo. Well, kasi, this is a 30th birthday gift to myself. So, parang 30 ka na? 30 na ako. Kala ko oo. 25 ka lang. Alakas mo mga bola, ha? Alakas mo mga bola, Vincent, ha? Parang inano ko lang, minanifest ko na sana when I reach 30, I will be able to have Lexus IS. Doon nangyari naman, kaya lang binenta ko eh. Kasi nga gusto ko yung fuel economy nito. And parang parang attestation din to myself na na you get what you paid for, na it's a reliable car, it's fun to drive. Well, may pag-uusapan tayo doon, pero not really fun kasi iba yung hatak ng hybrid sa talagang ICE di ba? Pero kaya ko siya kinuha, well, for two reasons. Number one, gift to myself, and number two, long-term ownership. Na kasi darating yung time, baka mawala na rin yung mga internal combustion engine eh. So, I want to have a car that have both. Can run on electric and then can run on gasoline. Alam mo, tuwang-tuwa ako dito sa kotse na ito kasi ay parang yung pinaghirapan ko in the past 4 to 5 years, nagbunga siya na okay, I'm happy. Alam mo, I'm very happy with this car kasi ang tipid niya talaga sa gasolina. Oo. Pero yung natitipid mo ba sa gas, saktong offset lang siya dun sa maintenance cost? Oo, sakto lang eh. Kasi ang requirement ng Lexus, once a year or every 10,000 kilometers. Pero ako mula nung nag-own ako ng sasakyan, I don't know, pero ang practice namin, every 6 months talaga kami. So even with the IS350F Sport before, every 6 months pinapapalitan ko talaga ng langis. Oo, ng pinapa-PMS ko talaga. Kasi yung peace of mind din important. Oo. Kesa sa garin, no? Oo. And of course, kaya every 6 months yung PMS, of course, number one, ang driving condition kasi sa Pilipinas, particularly sa NCR, severe. Tsaka dusty dito eh. So, yung quality ng oil, kahit pa sabihin mong fully synthetic, I don't know, ano ko lang to, parang iba pa rin yung napapalitan ng fresh oil. You have that feeling, di ba, when you drive a car and bagong palit ng langis, iba yung hatak, di ba? Parang tao rin ang kotse eh. Parang sometimes kailangan mo uminom ng maraming tubig, di ba? Kailangan mo ng maayos na gasolina. So, true. May ano ka ba? Most memorable moment sa kahit sa dami ng kotse na own mo na? Shucks, most memorable. Mga car fan. Parang hindi ko pa nagagawa in all fairness. Most memorable. Sige. Pero sa wala na yung kotse sa akin eh. Sige, kwento ko na lang. Sige. Most memorable, mga paps, would be overspeeding. Hindi ako ready dun sa most memorable niya. Sa Star Tollway, ang gamit ko nun yung Honda Accord na 1.5 turbo. Yun ang gamit ko. Tapos, I was driving 160 sa Star Tollway kasi may hinahabol akong call time for a taping. Kasi galing akong bakasyon sa Batangas eh. And then may shoot kinabukasan. Na-late ako ng gising. Pagdating ko ng toll gate, pinara na ako ng HPG. Sabi niya, sir, kita ka namin eh. 160, ganon. 162 to be exact. Kuha lisensya. Of course,
a violation is a violation. Oo. So, hindi naman ako nag-contest. Sabi ko, sir, sorry, nagmamadali, ganyan. Ayun, kinuha ko sa main office. Ayun. Oo. Na-late ka sa taping. Oo, na-late din ako. Kasi ang tagal namin nung HPG. Oo. Ay, oo, So, matagal na parang, pag-usap yun yun. Kumbaga, bumabalik lang din talaga yung So, ako ang realization ko doon, kasi no matter how gaano kakabilis magpatakbo, pero at the end of the pagdating mo ng toll gate, magkakasama din kayo nung in-overtake mo pala. So, ako ang follow the speed limit, ganyan. Wag yung pedal to the metal. I mean, yung banayad lang kasi importante pa rin yung safety. At saka yung gustong-gusto ko yung rule na 3-second rule, lalo na kapag yung magbe-brake ka. Tsaka yung ako ang usually ginagawa ko pagka yung nasa harapan ko sa expressway, nag-hard braking, tapos nakaabang na ako, ino-on ko yung hazard. Mga 10 seconds para yung nasa likod ko, Alert mo na. alam niyang may hard braking na nangyayari, na nag-kiss yung mga bumpers nung nasa harapan. Actually, naging safety feature na yung ganun di ba? Pag nag-hard brake braking ka, yung taillights, di ba? Oo. It's nice to Mag-blink see na siya. si Auntie Julie mano-mano yung ganun. Oo, minamano-mano. Ahead siya, pare. Kasi pag gumana na, naabot ko aircon, nilalakasan ko na lang. Pinawisan ako hard Oo. braking. Sorry, hard braking adrenaline rush ko ganon. Yan. So yun, seeing so far na puro sedans, and sabi mo kanina, SUV is not for you, may chance pa bang mag-iba ka ng category, like mag-move ka into smaller hatchbacks na more premium? Oo naman, may chance to own a crossover or small SUV. Kasi at the end of the day, yung functionality naman ng pinaka-importante. Kaya ako mahilig sa sedan, of course, drive feel, tsaka yung well-planted sa kalsada. Pero darating ang panahon, tatanda rin ako sasakit ang likod ko. And of course, sa condition din natin dito sa Pilipinas, talaga mabilis bumaha, 'di ba, sa NCR. So, kailangan mo ng kotse na kayang suungin yung mga ganon. So, oo naman. Pero hatchback, kung hatchback, hindi ako, baka wagon. May preference ako sa mga wagon. Oo. Kasi parang sedan din siya, di ba? Yes. Na Nadagdagan lang ng puwete, di ba? May ganun akong preference. Pero SUV, crossover, why not, di ba? Nagmontero nga dati. Oo nga Saka yung kwento niya kanina, off-cam, yung sa dad niya, kaya binigay sa kanya yung Accord kasi masyado nang mababa for... For senior, no? Mga medyo pa-senior na tumatanda. yun Oo. Actually ako nga, middle 30s pa lang ako, may lower back pain na ako Pero kasi laki ng man boobs ko, so huwag niyo akong tularan. Anyway, Conscious tuloy ako sa akin. Ako din, Pero cautious yun, ako. sabi mo kanina, itong Lexus is a gift for yourself. Mm. Pero meron ka pa bang dream car? Uy, gandang question nun, Master. Galing mong plastic ako. Pero kung magkaroon ka ng bahay na may slot for 3 cars sa garahe, ano yung top 3 cars na ilalagay mo doon? Kaduktong ng question yun. Oo, na tipong Goods na goods ako. O, sige. Isang Aston Martin DB7. Kasi yan yung madalas kong laruin nun sa Gran Turismo 1. Oo. Aston Martin DB7 na kulay green. Yes. Kung pala rin maraming kaching-kaching. Number 2 would be, I know mahirap nang makahanap nito, pero Honda NSX. Oh, nice. Oo, Honda NSX na puti, championship white. And maybe isang Lexus na NX300H, yung crossover. Crossover. Oo. Ayos. Talagang may affinity siya to Lexus, no? Tsaka Honda. Honda. Yan. Oo. Honda. Anong meron? Bakit parang may bias ka sa kanila? Number 1, kaya may bias ako sa Honda kasi mula nung nagkaroon ako ng PlayStation, gandang-ganda lang ako sa mga designs ng Honda sa exterior. Tapos engine feel din. There's distinct feel na engine ng Honda na hindi ko mahanap sa ibang sasakyan na pag nakaka-drive ako ng ibang brand. Iba yung kick niya I don't know. Maybe
baka yung VTEC or what, or yung tunog, tahimik, ganon. Pero sa Toyota, kaya naman din may affinity sa Toyota kasi madali ang parts. Madali ang parts tsaka reliable. Although reliable din ang Honda. But for me, engine, Honda, but overall reliability, Lexus or Toyota. Oo, isang pamilya lang naman yung Lexus. Oo. Same ano lang naman. Hi, Jade. Sana Jade, nalala mo pa ako. Tapos BMW, gusto ko rin matry BMW. 3 Series. 3 Series? Okay yun. Ito tanong ko ngayon. If lang if wala tong Lexus na to, let's say ang kotse mo lang yung Accord na bigay ng dad mo, bibili ka ba ng Civic Type R? Yung bago FL5. Yung FL5? Alam mo hindi. Talaga? Hindi. Kasi manual. Kasi manual. And hindi ako talaga magaling mag-manual. Kasi I don't know, baka hindi rin ako na-practice before. Pero hindi ako bibili ng Type R na Civic, na FL5. Oo. What if yung RS? Medyo nabawasan lang siya ng palamuti sa exterior. Oo. Pero gwapo pa rin. Pero gwapo pa rin. Oo naman. Siyempre, Civic pa rin yun eh. And kumbaga, yung car culture sa atin dito sa Pilipinas, pag naka-Civic ka, medyo, naka-Civic siya. Oo. Accord, iba rin ibang niche naman ng Accord. Though medyo sad lang ako na yung mid-size category sa Pilipinas, medyo nawawala na. Yun lang yung... Pero sa mga luxury brands, may mga natitira pa eh. Oo. So ito, McCoy Dubs, last 2 question. Ako muna, Master ha? O sige. Ano kaya ito? Ito, madali lang naman. For 1 million. Hindi muna, 500 Ligtas points. Ako muna. Ito. Ano ang advice mo sa mga taong mabagal pa rin sa left lane? Sa expressway? Sa mga friends natin na motorists, oo. So, we share the road naman, di ba? Oo. Let's follow the traffic rules. So, well, left lane is overtaking lane. Kaya siya nandyan kasi pang-overtake siya. Di ba? Ito ka, gaganon, gaganon. Di ba? Kita nyo yun, ha? Gaganon. Hindi tinatambayan. Oo, hindi tinatambayan. Huwag natin siyang tambayan. Also, yung mga nagdadahilan na, ba't ako alis, naka 100 na ako, hindi ikaw yung enforcer ng speed limit. So, may mas mabilis sa'yo, tumabi ka pa rin. Kasi overtaking lane nga yun. Tsaka pag 100 ka na sa left lane, and then pag may chance na mag-right, dito ka na, doon ka na, lipat ka na. Kasi sometimes may ambulance diba? May police car sometimes or patrol car. Minsan hindi ako, because puno yung left lane. Nawawala yung momentum nila. Tsaka ako, pag natatay, kailangan makapunta sa next gas station. Tsaka yung joke ko sa sa social media, yung mga car stereotype. Pag di ka umalis, iilawang kita. Charot! 80 kph, 100 kph, I got you. I will stay in the overtaking lane. Joke lang yun. Kayo naman, pinapatawa ko lang kayo. Huwag niyong per-personalin. Oo, kasi at the end of the day, lahat naman tayo ay motorists. So, let's just follow the traffic rules. Oo, tsaka yung mga stoplight. Oh, by the way, may mga stoplight ako nakikita. Naka-red na, tapos nabiblink yung green. So, I'm not sure. Ano susundin ko? Parang nadaanan ko rin yung kanina. Nag-green. Oo, green tas on yung red. Nung nag-green tas saka on yung red, umandar ako ako rin eh. Kaya nga natatakot ako, baka mahuli ako eh. Baka pang F1 din yun. Pang F1, diba? Safety car. Box, huli ka kasi. Ang yung last question. Mahaba. Mahirap yung last question. Parang naalala ko na. Content. Naalala ko na yung gist. So, McCoy, bilang nagdaan ka bilang Auntie Julie, tapos the best boss ever, Lisa B, and ngayon nagre-release ka ng paunti-unting car content, is there a chance na magkaroon ka ng bagong persona or another steady group of content na related lang sa cars? May chance kasi passion mo rin yung cars eh. Passion ko yung cars, mahilig ako sa sasakyan. May mga technicalities sometimes na may mga buting-ting din akong ganon. So gusto ko siyang i-try also. Pero depende yan kung maluwag ang schedule. Kala ko na maluwag eh. Yeah. Pero
Actually, kailangan din kasi natin yung mga creators tulad ni Makoy. Kasi pag sinasabing car content, iniisip na kailangan laging geekery eh. Oo. Hindi naman kailangan laging ganon. Pwede naman siya maging masaya lang, chill lang. Kasi nga, flash lang flashlight kasi ang kukulit nyo. Pero yun, hindi mo kailangan laging malalim. Hindi ko kailangan malaman na 32 ang screwdriver sa loob ng Civic Type R. Screwdriver tuloy. Di ba mali ako? Screwdriver. At saka ano naman din guys yung malaki ang percentage ng car owners sa Pilipinas or kahit sa ibang bansa, hindi talaga sila after the valves, the spark plug, ano tong DVTi, VAMOS, hindi nila alam yun. Vamos! BMW. Panis. Yung mga TFSI ng Audi, hindi nila alam yung mga yon. So, bihira lang yung mabuting-ting sa ganon. So, the simpler, the better. Tama! O yun ang ating episode ngayon dahil makikita ko roon mukhang ulan. May kidlat-kidlat dun eh. Sa Antipolo side. Mga taga-Antipolo talaga kinikidlatan na. Laging traffic sa inyo eh. Relax, Master. So yun, ang dami natin na pagkwentuhan dito sa episode na to at nakita natin yung different side or yung other side ni Makoy Dubs. Hindi lang pala siya pang Aunt Julie at pang Lisa B at pang Mean Girls doon ka sa Mika, di ba? Sa Mean Sinare ng kapatid ko yun sa akin. Marami rin siyang alam sa kotse at kita natin yung passion niya at yung pagka-enthusiast niya sa car ownership. Di ba, pare? So yun, tayo'y... Don't forget to like and subscribe to our YouTube Mag-like channel. and subscribe pa ba? Hindi ko alam. Alam na Click nila that bell matandaan icon. na yan. Di ba? Para lagi kayo updated sa bagong videos ng Phil Kotse. And then, huwag lang kayo mag-subscribe sa Phil Kotse. Siyempre, pati kay Makoy Dubs, pero most likely, subscriber na kayo. Oo nga. Salamat po. Yes, feel free to follow at Makoy Dubs sa Instagram and Facebook. Wala na TikTok. Meron din. Optional. Pwede rin Facebook and Facebook and Instagram. Yan. Baka may paywall na yung TikTok niya, no? Kailangan subscriber ka. Kailangan may Puyo ka, aluwa. TikTok may bayad na. Okay, this is Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. Kasama si Vincent Villa, ang aming country manager. At syempre, the one and only Makoy Dubs. Thank you po. Maraming salamat, Phil Kotse. Thank you so much, Makoy. Thank you, Makoy. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Phil Kotse na!